Sa commitment natin. Ha? Ito na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas dan nakapuji iban sangdik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam hajungjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iban sin ahlinya, iban singkat sahabatannya serta nasingkatan muslimin. Tindian sin pengajian natu bihaun amin hikmat sin sakit apabila dumatung siya pamangasila beriman atau muslim. Waktu bihaun ini waktu siya panakit panghinglaw. Simak po kita di hatay mamin pandemic ini. Hati nabang kita matupa doktor, asal tanto saja amin sintomas amin juma jatuh bihaon biasa mga longtan na flu atau akan amuin trangkaso long sin bahasa Tagalog yaon na asal-asal na saja iniyan atina 100% i-declared siya COVID. Pag ini waktu panghinglaw bihaon, so amoy ini biya napi na munay ng biya pangadjian at tawakan tapik. In sakit pang dumatong pa Muslim, mahinang siya uno. Damikyan bang sa dumatong pa bukun Muslim. Aon pagbiddaan sin Muslim, iban sin bukun Muslim, bang siya datungan sakit. Ada pun yung perkala ini, kuno waktu atau akan masa jumatu manusia, inian nakaprogram yan. Inian asal kaya sulat dito halawhil mahfuz. Jumatu kaymu in sakit yaun, hatahun yaun, habulan yaun, amu inin petsa niya. Sa mayta, in Allah subhanahu wa ta'ala na mayta halom sin Quran, diaknya injungjungan natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin hipamung kaniya. In maksud papabaitaan kaniya in mga sahabat niya, iban singkatan umat niya lamud na kita niyo bihaon. Amin hawak to bihaon. Unin ayat nasabot halom sin Quran. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Pamungan o Muhammad, di jumatu atau di kumugdan hatiap-tiap hangkata udeng katu tanyo inuno parkala karayawan, parkala kangian, parkala kakuyagan tanyo, iban sim parkala kahuhukawan tanyo, in katanyan kataballahu lana, bakas na nakasulat long sintuan di halawhil mahfuz. Nasulat namo na inian jumatu siya. Dan bang hisu intau kugdanan. Inya to nakaprogram sa lato kataan. Sumagawa atong simparkala ini. Insan bihat to nakaprograma especially in sakit pag ini biya isu biya namin COVID-19 ini. Di akan sinsarain kita ni maghalli. Habay ta si mga sila doktor amin bakas nangadji simparkala ini inyat to ilmu din na Tuhan. Tiyunjuk mon kanila abang sa pama in doktor na may tabay ni paanibun kaw, pahalliun kaw, dahil na pagkaon, hakatanununo. Inyat to sabay na to agarun.
In katan ubos na sumagawa in paghali in paghitial di akan sinagam Islam. Papahaliun kau. Supaya kau malapas din na prakalayon. Sa banghinang mo na in katan ang pajimatukay mo. Nasal da natayma sin Muslim ya kato. In katan maghapen atau maon yan in katan niya nakaprograma. Programa. Takalungan ta na di makati Mariam kailo. Magpa-aid milad na diyan. Magmap mga mga dumurong at tinatagalugan nato na pagayin especially in sakit biyaon jimatu labi auladi ha NCR National Capital Region ha Manila at tawakan Metro Manila. Ang pamagat ng ating leksyon sa gabing ito ang hikmah sa habasa Arab. Ang hikmah o kaya'y wisdom kapag ang isang tao ay dinapuan ng sakit o tinamaan ng sakit. Siya ba ay isang Muslim o siya ba ay hindi Muslim? So nagkaiba dito, sa isang Muslim at hindi Muslim nagkaiba ang wisdom dito. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Aisha radhiyallahu anha qalat Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu ajabun yab'asuhu Allahu ta'ala ala man yasa wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaka'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin sahidin. Rawahul Bukhari. Isang hadis isinalaysay ni Aisha, ang isa sa mga may bahay o asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Aisha anak ni Abu Bakar Siddiq. Sabi ni Aisha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isang araw, tinanong ko ang sugo ni Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa taun. Ang taun, isang sakit na makakahawa. Isang sakit na madaling makakahawa at maging dahilan na ikamatay ng isang tao. So, isa dito mana ng taun, tulad ng sakit ng kolera. O kaya virus. Maran sabihin din virus. Kasi ang taon, yung sakit nakakahawa o madaling nakakahawa at ito ay maging dahilan sa pagkamatay ng isang tao. So ilagay natin kolera o kay virus o kay anumang uring sakit na maaring makahawa sa isang tao. Tinanong ko ang sugod ni Allah tungkol dito. Ya Allah, ya Rasulullah, itong sakit na nakakahawa, virus ba o kay kolera ba o ano ba ito siya? Ang tugon ni Propeta Muhammad sa akin, fa akhbarani annahu ajabun yab'asuhu Allahu ala man yasa. Ang tugon ng sugo kay Aisha radhiyallahu anha, ang taun, ang virus, lagay natin, ito ay isang ajab, isang matinding parusa. Isang matinding parusa na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala galing langit dito sa kalupaan. Isang matinding parusa sa sino man ang naisin ni Allah na matatamaan nito. So kung kukunin natin ang hadis na ito ay nakaprograma. Sa dami ng tao, magkapatid man, magkamag-anak, magkapitbahay o kanayon o magkaiba, ito ay nakaprograma sa banal na talaan kung sino ang maaaring tatamaan nito. Si Allah ang magpili, si Allah ang magpapatama nito sa tao kung sino man ang kanyang naisin. Kaya halimbawa, kung nakasaad dito na hindi ka tatamaan, kailanman hindi ka matatamaan. So kapag nagkaroon ka ng sakit o natamaan ka nito,
ito ay isang programa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin maaaring maiiwasan. Pero sa hadis, may hadis dito babanggitin natin mamaya, yung isang bagay na nakasaad sa banal na talaan, o kaya'y, ano ba yun? Ang malawang niya, bakas na nakaprograma yun. Yung takdir o kay kadar. O nakaitan na nakatadhana. So may hadis nagpapaliwanag, kahit nakatadhana na sa iyo, kapag nagawa mo ang isang bagay na ito ay maging dahilan, ang nakatadhana ay mahahadlangan siya o mapipigilan. O kaya ay maging extension, kung halimbawa buhay, magiging dahilan na humaba ang iyong buhay pa. So mamaya natin tatalakay. So yun ang sabi ni Propeta Muhammad sa kanyang may bahay na si Aisha, anak ni Abu Bakar Siddiq, ang taon o kay ang virus na ito, ito ay isang matinding parusa. Pinapanaog ni Allah dito sa kalupaan sa sino man ang kanyang naisin. So nakaprograma yun. Kahit magkapatid tayo, magkaisang bahay, o kaya nagkasalamuha tayo halos araw at gabi, kung ninais nila hindi ka matatamaan, kailanman hindi ka matatamaan. Pero kahit gaano kaingat ng isang tao, iniingatan nito, ginawa ang lahat ng bagay. Kapag ninais nila ito'y tatama sa kanya, 100% tatama sa kanya. Sabi ito ang sabi ni Propeta Muhammad. Paakhbarani annahu ajabun yab'asuhullahu ala may yasa. Isang parusa o ajab na pinapanaog ni Allah galing itaas papunta sa balat ng lupa o sa kalupaan sa sino man ang kanyang naisin na maaring matatamaan nito. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tingnan po natin. Pero ang virus na ito, ang sakit na nakakahawa na ito, kung ito ay tatama sa isang Muslim, sa isang taong sumasampalataya sa kaisahan ni Allah, ito ay hindi siya magiging ajab o parusa, kundi ito ay magiging rahmat. Magiging rahmat, awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nasabi ko kanina, ang sakit na maaring dumata sa ating buhay, kung sa mga sila hindi Muslim, ito ay matinding parusa o kay ajab. Subalit kapag ito ay tatama sa isang Muslim, lalaki man o babae, ito ay hindi parusa o kay ajab. Bagkus ito ay isang habag, isang pagmamahal o rahmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. So masaya tayo, dapat ipagdiwang natin, tayo ay kabilang sa isang Muslim. Nagkasakit man tayo, pero tayo ay nagwawagi pa rin. Bakit? Makakamit pa din natin ang habag at ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkasakit na tayo. Ito ang tatalakayin natin. Ito ang tatalakayin natin. Sa dugtong ng hadis, hindi ko natatapusin, baka haba pa ang lecture natin. Kapag ang sino man taong tinamaan ng sakit o ng virus, tulad ng COVID-19 na ito o pandemic na ito, na hindi siya lalabas ng kanyang bahay o kanyang lugar, hindi siya papunta doon sa ibang lugar, iniiwasan nito upang siya hindi makahawa sa ibang tao, kaya siya hindi lalabas. At alam nito, sabiran wa muhtasiban, at ito ay tiniis niya, syabalan niya, tiniis niya na siya ay nagkasakit. Pagkatapos hindi siya lalabas o papunta ng ibang lugar o barangay o kaya'y bansa, ang hangad nito, ang kanyang hangarin po upang siya ay hindi makahawa sa tao, makakahawa sa tao. Muhtasiban, at hangad nito ang gantimpala sa kabilang buhay. Kapag nagkasakit ka, tiniis mo o nagsabar ka, makakamit mo ang dakilang gantimpala sa araw ng muling pagkabuhay. Insyaallah.
Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Ang isang tao na tinatamaan ng sakit ng bayruhan ni Allah at nakaprograma, illa kana lahu mislu ajri sahirin. Ang kanyang pagtitiis o pagsabal tungkol sa sakit na ito, makakamit niya ang kantimpala tulad ng kantimpala ng isang sahid o isang martir. Mga kapatid namin sa Islam, ganito po ang kagandahan ng isang Muslim. Ang isang taong na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah. Kapag tayo ay dinatnan ng sakit, lahat po sa atin, siguro walang isa sa atin na hindi natin kinasusuk. Hindi natin kinasusuklaman ang magkasakit. Kinasusuklaman natin yan. Ayaw natin. Pero kapag tayo ay tinamaan dito, ito ay blessing. Hindi po ito problema, bagkus ito po ay blessing. Ang pinagkaiba lang, yung mayaman at saka mahirap. Kung mahirap tinatamaan dito, na nais man niya mag-hospital, hindi niya makakayanan. Lalo na po dito sa Kamangilaan. Yun lang ang pinagkaiba. Pero alamin natin, ang isang sakit na dumatal sa isang tao, ito ay hindi parusa o kaya'y isang palatandaan na siya ay kinasusuklaman ni Allah. Hindi po. Pagkos ito ay isang blessing, isang rahmat. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa kadhalik illa lil mu'min. Ija asabathu darra sabara kana khairallah. Wa ija asabathu sarra sakara pakana khairallah. Tingnan natin. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, nakamamangha, umbakato maka-ajaib, nakamamangha ang gawain ng isang Muslim, ang isang sumasampalataya. Umbakato maka-ajaib. Inna amrahu kullahu lahu khair. Katotohanan ang kanyang gawain, ang kanyang mga yung ano ba pakaradyaan na Tagalog? In katan pakaradyaan niya, in Muslim maka-ajaib long niya. Sablong na in pakaradyaan niya, in katan niya to ang lahat ng pangyayari sa isang sumasampalataya o Muslim, ang lahat na ito po, ito'y pawang nagtataglay ng kabutihan. Nagtataglay ng kabutihan. So, paano po magtataglay ng kabutihan? Ang lahat ng pangyayari ng isang Muslim. Walaysa kadhalik illa lil mu'min. Ito po ay hindi mangyayari kailanman. Ito ay para lamang sa isang Muslim. Sa isang sumasampalataya. Kailanman hindi makakamit ng hindi Muslim. Kailanman hindi makakamit ng sino mang masamang tao. Pagkos ang nakakamit nito, ang isang taong mu'min, isang sumasampalataya kay Allah at gumagawa ng kabutihan. Ang nakakamit dito. Tingnan po natin. Ang isang tunay na sumasampalataya, ija asabat hudarraa sabara. Kapag siya ay tinatamaan ng isang bagay na hindi niya ginusto, kinasusuklaman niya, tulad ng sakit, di ba? Hindi na ginusto. O anumang uring mangyari sa kanya na hindi na ginusto, maaring ito ay kinasusuklaman niya. Ano ang ginagawa ng isang tunay na Muslim? Hindi siya nagre-rebentado. Hindi siya nagagalit. Hindi siya kumuha ng isang galon, isang bidon na alak para maglasing. Hindi. So, ang ginagawa ng isang Muslim, kapag may isang bagay na dumata sa kanyang buhay na hindi na ginusto o kinasusuklaman nito, tulad ng sakit na pandemic na ito, ang gagawin ng isang Muslim, sabara. Tiisin niya. Magsabar siya. Bakit? Alam nito, ito ay bilang isang pagsubok. Ito ay bilang isang pagsubok galing kay Allah. Ninais niya Allah tingnan kung gaano katatag ang kanyang iman. Kaya ang ginawa ng isang Muslim, hindi siya nagrebentado o naglalasing. Bagkus ang kanyang ginagawa, itis niya.
Dahil alam niya ito ay galing kay Allah, sa kagustuhan ni Allah. Wa iya asabatu sarra sakara. Kapag siya ay tinamaan ng isang kabutihan, pinagpala, may mga swerteng bagay na dumating sa kanyang buhay na ikakasya nito o ikakasaya niya. Ang ginagawa ng isang Muslim ay hindi siya nakalimot kay Allah. Dahil ang nagbigay sa kanya ay si Allah, hindi sino man. So anong gagawa niya? Sakara. Lagi siyang nagpapasalamat kay Allah. Hindi siya nakalimot. Binayayaan man siya ng maraming riziki o biyaya o ano mang uring yung parang yung ikakasya niya, tapos may dumating sa kanya ng biglaan. Ang ginawa, ang gagawin ng isang tunay na sumasampalataya, siya ay nagpapasalamat kay Allah. So, ang kanyang pagpapasalamat sa mga ne'ma o biyaya na pinagkaloob niya sa kanya, makakamit nito ang dakilang gantimpala. Ganon din, kapag ang anumang bagay na hindi na ginusto, kinasusuklaman niya, na dumatal sa kanyang buhay o tumama sa kanyang buhay, tulad ng sakit na ito ay kanyang tiniis o nagsabar siya. Ang kanyang pagsabar at pagtiis, ganon din ay makakamit siya ng dakilang gantimpala. Sa lahat ng sa lahat ng gawaing mabuti ay magkaroon ng gantimpala, pero ang kanyang gantimpala ay limitation. Bagkus ang pagtitiis, ang pagsasabar, ang gantimpala nito ay walang hanggan. Sky's the limit. Quran ang nagsabi, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bigayri hisab. Katiyakan, sa araw ng muling pagkabuhay, ibibigay ni Allah ang gantimpala ng mga taong matiisin o masabar, bigayri hisab. Sky's the limit. Walang hanggan na gantimpala. Ang ating pagdarasal o sambahayang may gantimpala pero may hangganan. Ang ating pag-aayuno, ang pagbigay ng obligadong kawanggawa o zakat, pagbibigay ng optional na kawanggawa tulad ng sadaka, pagka-hajj, lahat ng bagay. Ang lahat ng ito ay gagantimpalaan ni Allah pero may hangganan. Subalit ang ating pagsabar, ang ating pagtitiis sa anumang uring pagsubok na ibinigay ni Allah sa atin, ito ay gagantimpalaan niya sa araw ng muling pagkabuhay na walang hanggang gantimpala. So Allah ay nagsabi. So may mga Muslim, lalo na yung mga kabataan bago pa, minsan sila ay nagtatampo. Kapag sila ay tinatamaan ng pagsubok, tulad ng kasamaan, na hindi magandang pagsubok, meron sa mga kabataan nagtatampo, ba't tayo ay, ano ba nangyayari sa atin? Walang humpay na pagsubok, ganito, ang hirap pa natin, dagdagan pa ng kahirapan. Minsan may mga tao ganyan, di ba? Minsan. So dapat natin tatanggapin, kung sino man sa atin, ang isang sumasampalataya sa kaisahan ni Allah bilang isang tunay na Muslim, na lagi ang sinusubukan ng matinding pagsubok, hirap na tapos lalo tayong nahihirapan, tatanggapin natin ito ay hindi dahil na tayo kinasusuklaman ni Allah, kundi tayo ay lubos na minamahal ni Allah. Bakit po yun? Bakit po nasabi natin? Ano po ang basihan natin? Sinabi po ni Propeta Muhammad sa Hadisul Qudsi, Ija ahabballahu abdan ibtalahu. Tingnan po natin. Katiyakan, kapag ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na nagmamahal sa isang alipin, tulad po natin mga Muslim, sinasamba natin siya, iniwasan natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ginawa natin ang lahat ng kanyang ipinag-utos, alinman sa ating makakayanan, at iniiwasan natin ang mga bagay na pinagbawal ni Allah na hindi natin gagawin. Tayo ay ang kanyang mga alipin. Yung tapat, isang lingkod o isang alipin na tapat na naglilingkod kay Allah. Sila yun. So anong sabi ni Propeta Muhammad bilang sa Hadis Qudsi?
Ija ahabballahu abdan ibtalahum. Kapag sapat na ang pagmamahal ni Allah sa isa sa kanyang alipin, na bila na masunurin sa kanya, lagi niyang sinusubukan. Dungukan niyo. Apabila intuan malasan hambuk manusia, sa mayta, miyagat siya kabayan sintuan, di magmasya, sa mag-ibadat saja siya. Daran siya tistingan sintuhan. Daran, tumtuman niyo. Wag natin sabihin, kapag tayo ay nagkasakit o dinatnan ng COVID-19 na ito, o anumang uring sakit, o anumang bagay na hindi natin nagugustuhan, na tayo ay pinabayaan, o tayo ay isinusumpa ni Allah, o pinabayaan ni Allah, hindi po. Yan po ay isang palatandaan na tayo po ay mahal na mahal ni Allah. Isang hadis po nagsabi, kapag ninais ni Allah, na may isang tao na lubos ng mamahalin, ipinapaliganap niya sa 7 lapag ng langit hanggang darating sa aras, sa kanyang dakilang luklukan o kaharian. Sabi niya, si Kuan ay minamahal ko siya. Parang ipinaanunsyo na sa mga anghel. Ipinaanunsyo niya. Tapos yung mga anghel ay nagsasabi, si Kuan ay lubos na minamahal ni Allah. Ganun po. Ang katayuan ng isang Muslim. So kapag tayo ay masunurin sa Allah, alalahanin po natin at tandaan po natin, lagi po tayong pinahihirapan. Lagi po tayong sinusubukan. Ang mga tao sa atin. Bakit po yun? Bakit po tayo na lagi ang sinusubukan ni Allah? Lalo na po sa kasamaan ng pagsubok sa atin. Bakit po yun? Alam po natin, mahal tayo ni Allah. At nais po ni Allah na bigyan po tayo ng kabutihan. Ang pagbibigay ng kabutihan, hindi po natin pwede kunin lang na walang sakripisyo. Tulad din magkapera tayo. Siyempre nagsusumikap ka maghanap buhay. Halos hindi kang matulog. So, ang bunga po nito, makakamit mo ang iyong hangarin dahil sa iyong pagsisikap. Magkapera ka. Ganon din ang gantimpala. Ang kabutihan na ibibigay ni Allah sa iyo, hindi bibigyan ka lang na walang dahilan. Pero susubukan ka ni Allah. Sa pagsubok na yun, kapag tiniis mo, nagsabar ka, makakamit mo ang dakilang gantimpala sa kabilang buhay. Kapag ang pagsubok sa iyo ay bilang isang kasamaan atau okay masama. Kapag kayo ay sinusubukan ni Allah na kabutihan, pagkatapos hindi ka nakalimot, nagpapasalamat ka kay Allah, bago mo tinanggap o kung nagpapasalamat ka, ya Allah, maraming salamat po sa na binigay mo sa amin. Ibig sabihin, hindi ka nakalimot. Hindi ka nakalimot sa isang banal na Panginoon na nagbigay sa iyo ng gantimpala ng kabutihan na iyo. Na kapag ang kabutihan na binigay niya sa iyo bilang isang pagsubok, na kayo ay nagpapasalamat, ganun din makakamit natin ang dakilang gantimpala. Tingnan po natin mga kapatid sa Islam, ang pagsubok ay hindi lamang kasamaan, kabutihan at kasamaan. Quran po ang nagsabi. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnatan. At susubukan namin kayo, sabi ni Allah. Pero ang tatanggap dito, yung mga tunay na Muslim lang. Sabi ni Allah, susubukan namin kayo ng kabutihan at ang kasamaan. Hindi lang sabi mo yung kasamaan na ito bilang pagsubok, yung kabutihan. Ginawa ka na ng isang mayaman. Yan ay dakilang pagsubok. Titingnan ni Allah sa karangyaan na binigay sa iyo kung marunong ka ba nagpapasalamat sa Kanya. O hindi mo ipinagdamot ang biyaya na ipinagkaloob sa iyo. Kung sino man sa atin ang binigyan ng karangyaan ni Allah, na hindi siya nakalimot, lagi siyang nagsasabi na Alhamdulillah, at hindi niya ipinagkait o ipinagkuripot yung perang iyon, na hindi siya nagsawa, nagbibigay ng sadaka o gantimpala, lalo na sa mga mahirap,
Ibig sabihin, ang pagsubok sa kanya, sa karangyaan na binigay sa niya, siya po ay pumasa dito. Hindi po siya failure. Pero kapag ipinagkait niya, ipinagkuripot niya, at hindi siya nagpapasalamat kay Allah, ibig sabihin, hindi siya nakapasa sa pagsubok na yun. Tandaan natin, ang pagsubok ay hindi lamang kasamaan at kabutihan. Ang dapat gawin ng isang Muslim, kapag siya dinatnan ng kasamaan, siya ay magtiis o magsabar. Kapag siya ay binigyan niya Allah ng karangyaan, dapat siya magpapasalamat. Ibig sabihin, nakapasa siya sa mga pagsubok na yun. Alamin natin mga kapatid sa Islam, kapag tayo po ay laging sinusubukan, hindi po ang ibig sabihin dito, tayo ay kinasusuklaman ni Allah. Kundi tayo po ay lubos na nahahabagan o minahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po natin naman. Si Propeta mo nagsabi. O kay Hadisul Qudsi, si Allah mismo ang nagsabi. Ija ahabballahu abdan ibtalahum. Kapag si Allah ay lubos na minahal ang isa sa kanyang alipin, lagi nitong sinusubukan. Kapag siya ay nagpapasalamat, o kay nagtitiis, pumasa siya. Kapag hindi siya nakapagtiis o nakapagsabar, at hindi siya nagpapasalamat kay Allah, hindi siya pumasa. Makakamit niya ang suhtullah. Makakamit niya ang pagkapuot o kaya'y galit, ng matinding galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon po mga Islam. So, ang pagsubok na ito, ano pong wisdom o hikma kapag tayo ay nagkasakit? Bukod po sa nasabi natin. Kapag ang isang tao ay nagkasakit, alalahanin ninyo. Tiniis niya ang kanyang sakit, ito ba'y isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, o lumipas ng maraming taon? Sa kanyang pagkagaling, halimbawa, nagkasakit sa isang linggo, 3 araw. Pagkagaling po nito, sabay po ang kanyang paggaling at binubura po niya ang kanyang kasalanan. Yung nagtitiis ka, nagkasakit ka, ang wisdom po makakamit natin dito, pinapatawad po nila ang ating kasalanan. Pinapatawad po. Ito po ay para sa Muslim lamang. Hindi po, kailanman, hindi po ito makakamit ng hindi Muslim. Kapag ang isang Muslim ay nagkasakit, pinapatawad po ni Allah ang kanyang kasalanan. Kaya kapag may isang tao, ito ba ay bata pa o matanda na, ng mahabang panahon ay nagkasakit, dapat po tayo nagpapasalamat. Bakit po? Ninais po ni Allah na bago po tayo binawian ng buhay o dinatnan ng kamatayan, nais po ni Allah kapag may kasalanan tayo, dito pa mismo sa mundo, mabubura ng ating kasalanan. Yun po ang hikma ng isang sakit na kapag dumatal po sa isang Muslim, babae man o lalaki. Kaya po tayo, nasisiyahan tayo. Pag tayo ay nagkasakit, dapat po tayo ay nasisiyahan po tayo. Pero minsan may mga hindi natin po masisi. Dahil sa kahirapan po ng buhay, ang isang mahirap ay lalong gumapang at lumubo po sa kahirapan kapag siya po ay nagkasakit. Dahil hindi po niyang makakayanan na magpapagamot po sa magandang ospital, sa mga pribadong ospital. Pipila po sa PGH. Yun lang pinagkaiba. Pero wag natin makakalimutan. Kapag tayo ay nagkasakit, ito ay kagustuhan ni Allah. Hindi po kagustuhan ni kanino man yan. Kapag tayo po ay nagkasakit, hindi po ibig sabihin tayo po ay kinasusuklaman ni Allah. Pero minamahal po tayo ni Allah. Sa ating pagkasakit, isa po dito mabubura ang ating kasalanan. Pangalawa po, sa ating pagtitiis, sa pagsabar, sa sakit na dumata sa ating buhay, makakamit po natin ang dakilang gantimpala, ang gantimpalang walang hanggan sa kabilang buhay. Kapag tayo po ay nagsabar. Mga kapatid namin sa Islam, hanggang dito na lang po ang ating lecture para hindi po kayo magsawa. Ito po isang encouragement na
sinabi ni Allah sa banal na Quran at sinabi din ni Propeta Muhammad, kung anumang bagay na dumata sa ating buhay, mabuti man o masama, tatanggapin natin. Ito po ay nakasulat sa banal na talaan na itanadhana para sa atin. Ganon din, kapag may dumating po sa atin na kabutihan, huwag po tayo makalimot, ito po ay galing po kay Allah. Hindi po yung galing sa atin, hindi. Sabi ng mga mayayaman, nagkapera ako o naging mayaman ako dahil sa aking katalinuhan. Nagkakamali po. Malaki po yung malaking pagkakamali po kapag ganun po ang akida natin. Alam mo po ang pinagkaiba ng mayaman at saka mahirap. Ang isang taong nilikha ni Allah bilang isang mahirap, binigyan po siya ni Allah ng maiksing. Ano ba yung pikilan nini? Maiksing pag-iisip. Bakit po? Yung naiisip niya, sapat lang dahil kaunti lang ang kanyang budget. Yung taong maging mayaman, na itinadhana niya maging mayaman, bigyan po siya ni Allah ng matalas at malawak na isipan. Bakit po? Hindi niya makakamit yung budget niya kapag wala siyang talino at talas na isipan. Kaya huwag sabihin po ng mayaman, kaya ako naging mayaman dahil sa aking katalinuhan. Hindi po. Yung katalinuhan na yun, yung talas ng talino mo at saka yung lawak ng talino mo, yun po galing kay Allah. Binigyan ka ng matalas na isipan at malawak na isipan dahil ang budget mo malaki. Hindi mo makakamit yun kapag hindi kasama dito ang buwan. At huwag po natin i-underestimate, sabi na mahirap yan, dahil tamad siya o ganito siya. Walang kwentang tao. Hindi po. Ayaw ni Propeta Muhammad ang isang tamad. Yun ang ayaw ni Propeta Muhammad. Ang isang tamad. Yung matutulog lang, hindi maghanap buhay. Pero yung kahirapan na dumata sa kanya, hindi po niya kagustuhan yun, kundi kagustuhan po ni Allah. Sa counting budget na ibigay sa kanya, dito sa mundo, binigyan siya ni Allah, o pinagkalooban siya ni Allah, ng maiksing isipan. Programa po yun. Programa po. Nang sa ganun, dito lang po ang ating lecture. Inshallah, hilingin po namin sa mga yung tagapakinig sa programa ito na mag-like po kayo at mag-share at mag-subscribe po kayo dito sa channel namin at saka sa Authentic Tausug Recipe. Ito po kay Bawo ni Rayang Rukma, inshallah. Salam dua po sa lahat, lalo na po sa mga panubo ng Jakaria. Iyan po ay encourage lamang. Ngayon, panahon po ng pandemic, tayong lahat po ay nanginginig po ng takot. Hindi lang po tayo, buong mundo po nanginginig ng takot. Huwag natin sabihin, matapang tayo, wag. Bakit po tayo nanginginig ng takot? Bakit po? Dahil ang sakit po ito ay maging dahilan ikakamatay po ng tao. Takot po natin sa kamatayan. Pahabol lang, mga kapatid namin sa agama Islam, ang kamatayan ay hindi po dapat natin kinatatakutan. Bakit po? Darating po sa atin yun. 100% darating po sa atin yun. Ano ang nasabi sa banal na Quran? Ya Muhammad, ipagbadya mo sa iyong mga sahaba. Kasamaan. Sabihin mo, ibig sabihin mo sa iyong mga kasamahan o sahabat. At ganun din sabihin mo sa iyong mga umat. Kul innal mautal lati tapirruna minhu fa innahu mulakikum. Kapag ang kamatayan ay inyong tinatalikuran, ano ba piyaguin na Tagalog? Ay inyong tinatakasan, ang kamatayan po ay hindi niyo matatakasan. Bakit po? Saan man ang yung direksyon para takasan mo ang kamatayan po ay hindi hahabol sa iyo, kundi sasalubong sa iyo. Fa innahu mulakikum. Kaya ang kamatayan hindi natin dapat katatakutan. Huwag po, pero pagsisihandaan natin. Pagsisihandaan natin hanggat may buhay pa tayo na mapapakinabangan natin sa araw ng muling pagkabuhay. Anong handa natin dito? Hindi baon pagkain o inumin o anumang bagay. Hindi. Ito po ay mapapanis po ito at masisira. Pero ang baon natin,
para sa kabilang buhay na maging paghahanda natin ay ang pagkaroon ng habag. Pagkaroon ng matinding takot at habag kay Allah. Gawin natin po ang kanyang ipinag-utos at pangilagan po natin ang kanyang ipinagbabawal. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa ba'd, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.